Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Isang mabiyayang pagkakataon po na tayo po'y muli mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa o ang ating passage ay hahanguin po natin sa John chapter 15 verse 9 to 17. In continuation po ng ating pong chapter 15 verse 1 to 8. Ang sabi po ng verse 9 sa Magandang Balita Biblia Translation po tayo, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang inuutos ko sa inyo, magmahalan kayo. Purihin ang pagkakabasa ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. At ang ating pong paksa, tawagin po natin itong pinili at hinirang, no? Chosen and elected. Sa anumang larangan ng buhay, mga kapatid, ibang pakiramdam ng isang taong pinili. Okay? Kakaibang karanasan ito, hindi man sa lahat, pero sa nakararami, ay iba po yung alam mong pinili ka. To be chosen is to be valued by somebody, to be appreciated, to be trusted, to be regarded as important. Ay, makikita mo yung kahalagahan mo, yung value mo kapag ikaw ay pinili. Pero yung piliin ka ng Diyos, it's a very different story, no? It's a very different story. Dahil yung pinakamagandang pwedeng mangyari o maranasan ng isang nilikha, no, ay yung piliin siya ng Diyos. Ang Diyos na may likha ng lahat, tandaan po natin yan, ay pipiliin ka na maging bahagi ng kanyang plano. Sabi ng Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and everything thereof. Lahat ng naroon sa daigdig ay sa Diyos. Kaya itong Diyos na may likha ng lahat ay pipiliin ka na maging bahagi ng kanyang plano. Ito marahil ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. When God chosen you. Kaya aralin po natin yung lesson or yung teaching na pwede po nating mapulot dito po sa John chapter 15 verse 9 to 17. But bago po yan, tingnan po natin yung sinasabi ng Salmo, ang kabanata ay 8, ang talata ay 4. Who is that man that you are mindful of him? You made him little lower than the heavenly beings, but crown him with your glory and with your honor. Sabi po yan ni Haring David sa Aawit, kabanatang 8, talatang 4. Sino nga ba naman ang tao? Para iyong bigyan ng halaga. No? So, therefore, dito pa lang makikita po natin kung gaano na po yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Before I made you in your mother's womb, sabi ng Bible, I choose you before you were born. I set you apart for a special work. I appointed you as a prophet to the nation. Yan ang sabi po sa aklat ng Jeremiah. Bago pa daw po isinilang, no? Bago pa daw po ginawa sa napupunan ng ating mga magulang, pinili na, no? Before you were born, bago ka pa pinanganak, I set you apart for a special work. Meron ng espesyal na gampanin na ipinagkatiwala ang Diyos sa bawat isa. And I appointed you as a prophet to the nation. Minsan, pag titingnan po natin itong talatang ito, parang unfair ang Panginoon, ano? Sapagkat meron pong tinatawag na ang
Ang connotation po dito yung tinatawag nating predestination, na wala ka naman palang magagawa kung pinili ka talaga ng Diyos, pinili ka ng Diyos. But take note mga kapatid, before I made you in your mother's womb, sabi doon, bago ka pa ginawa, okay, pinili na tayo ng Diyos. Before you were born, I set you apart for a special work. Meron na siyang itinakda, itinalagang gampanin o tungkulin para sa iyo. And I appointed you as a prophet to the nations. Pero kung tatanggi si Jeremiah, no, aayaw siya sa nais ng Diyos, well, it's another story. Because remember that there is a purpose of choosing us. May layunin ang pagpili ng Panginoon sa bawat isa sa atin. There is a purpose kung bakit ikaw, bakit ako pinili ng Panginoon. So, tingnan po muna natin yan bago natin sagutin yung tinatawag natin na elements of human choice. So, number 1, tingnan muna natin po itong mga layunin ng pagpili. Number 1, pinili tayo upang maging kaibigan. Sa verse 13 to 14, no? Tinatrato tayo, no, ng Panginoon bilang kaibigan. At yung piliin tayo ng Diyos bilang isang kaibigan, desisyon ng Diyos yun na piliin tayo maging kaibigan. Sapagkat tandaan natin, no, tandaan po natin, para maging magkaibigan ng dalawang tao, they have to choose each other. Kailangan gusto nila ang isa't isa. Kasi kung hindi nila gugustuhin ang isa't isa, wala pong mangyayaring ugnayan o magiging magkaibigan. Kasi hindi nila gusto ang isa't isa. So they have to choose each other. Hindi pwede po yung one-sided, no? Yan po yung one-sided. No, yung gusto mo siya, pero ayaw ka niya. O gusto ka niya, ayaw mo naman siya. Magiging assuming lang po yun, no? Akala mo, friend kayo, pero hindi pala. But Jesus said, sabi ng Panginoon, I choose you. Pinili kita. No, it speaks of a position. Kasi bakit? Kung piliin ka man ng Panginoon, no, piliin ka ng Diyos. Bakit ka pipiliin ng Diyos, kapatid? Bakit? Kasi meron siyang karapatan. Because siya po ay ahead of any individuals, any creation. No? Siya po ay nakakalamang, nakakataas sa posisyon sa atin pong mga buhay. Siguro kapag mahirap lang tayo, no, at yung mayaman po yung nakikipagkaibigan sa atin, ay madali pong maengganyo. Pero yung mayaman o makikipagkaibigan, ikaw na mahirap, makikipagkaibigan ka sa mayaman, medyo mahirap po yun. Hindi po kadalasan ganun ang nangyayari. So, tayo ay pinili, tandaan po natin, pinili po tayo upang maging kaibigan ng Panginoon. Pangalawa, pinili po tayo upang manatili. Sabi ng verse 9, mga kapatid, remain in my love. No? Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Yung last gospel natin talks about the abiding in Christ. Yung pananatili sa ating pong Panginoong Jesus. We study that abiding is the fruitful bearing life. Ito po yung buhay na namumunga ng sagana. Yung nananatiling buhay paglilingkod, buhay natin sa Panginoon. Yung fruit-bearing life also gives God's glory. Nagbibigay po yan ng karangalan, nagbibigay ng kaluwalhatian kapag tayo po ay namumunga ng yung pananatili sa Panginoon. It is a fruit-bearing life. It gives God's glory. No? Yung benefits and danger of non-abiding believers, pinag-aralan din po natin doon. At inibig tayo ng Diyos. Given na po yun, no? Inibig tayo ng Diyos, given na po yan. At pinili niya tayo. Ang tanong, pipiliin ba natin siya? Now, let's consider the elements of human choice. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Let's now consider the elements of human choice. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him. Makikita niyo po doon na merong salitang whoever believes in Him. Sino man ang sumampalataya sa Kanya, no, ay hindi mapahamak. So, meron pong tinatawag dyan that the elements of human choice. Pwede mong piliin na maniwala at pwede mong hindi piliin ang sumampalataya. Kaya sa Bible, kung babasahin po natin yung
sinulat po ng Matthew 23:37, mababasa po natin ganito, Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children, together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Makikita mo natin, hindi willing yung bayan ng Diyos, kahit na sila ay pilit na tinitipon ng Panginoon. Sabi ng John 10:29, ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. No? Pansinin po natin, no one can snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapatid, habang nasa kamay ka ng Diyos, walang makakasalig sa iyo. Kahit lahat ng demonyo sa impyerno, wala siyang magagawa. For as long as you are in the hand of God. Pero nabanggit natin kanina, yung elements of human choice ay pwede po tayong lumabas. O pwede po tayong tumalon. Kasi bakit? Meron po tayong tinatawag na free will. Meron tayong kalayaan. At yung kalayaan na yan ay ibinigay ng Diyos at hindi po niya yan tinanggal sa atin. No? Wala po sa mga salita o talata ng Biblia na nagsasabing yung free will tinanggal ng Diyos sa tao eh. Hindi yan tinanggal ng Diyos. Never in the history of the Scripture na tinanggal yung kalayaan. Kaya nga tinuturuan tayo ng Biblia na gamitin daw natin yung ating kalayaan sa pagsunod. No? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa John 10:29, ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Totoo na hindi tayo maaagaw hanggat nasa loob tayo ng presensya ng Diyos. Hanggat nasa kamay tayo ng Diyos, hanggat nasa pag-iingat tayo ng Diyos, hanggat nasa kalooban tayo ng Diyos, walang pwedeng kumuha, umagaw, umag-alis, tumanggal sa atin. Maliban. Okay? Maliban na tayo ang sariling tumalon, umalis sa presensya ng Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka, yung prayer ng Panginoon, Jesus, sa John 17:12. Anong sabi niya sa John 17:12? Ang sabi niya doon, no? Iningatan niya ang lahat ng ibinigay ng kanyang Ama sa kanya at walang isa mang napahamak maliban sa taong pumili ng kanyang ikapapahamak. So kung pipiliin pala natin, kapatid, kung pipiliin po nating umalis, gagalang tayo ng Diyos. God will always respect and honor our decision. Para bang ganito? Si Jeremiah itinalaga bilang isang propeta. Pero kung ayaw ni Jeremiah, kung tatanggi siya, kaya naman gumawa ng Diyos ng 1,000,000 Jeremiah. Mangyari lang ang kalooban niya. Kagaya ko, kagaya mo. Kung tinatawag tayo ng Panginoon at ayaw nating sumunod, kaya ng Diyos mag-produce ng maraming kagaya mo at kagaya ko. Mangyari lang yung kanyang kalooban. Kaya sa number 3, pinili tayo upang sumunod at maglingkod. Sabi doon, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Appointed po tayo ng Panginoon upang humayo, no? Upang sumunod, upang maglingkod, at tayo po ay mamunga. Mabungang tagasunod. We're talking about here the mission. Yung mission na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Well, tandaan po natin, kahit alam ni Lord na magbe-betray si Judas, kahit alam niya na i-deny siya ni Pedro, kahit alam niya na si John and James handang ipatupok ang Samaritan village dahil hindi sila tinanggap, but still God believes in them like a baby. No? Naniniwala ang Diyos sa kanila na parang isang bata na isang araw lalago at magbubunga sila. Ang kailangan mo lang, kapatid, you need to convince yourself that God has chosen you. Tandaan mo yan. Tinawag ka at pinili ka ng Panginoon. At isang katunayan nga dyan, na pinili ka ng Panginoon. Hindi aksidente itong mga salitang naririnig po natin. Ipinarinig sa atin ito ng Diyos para malaman natin na hinirang tayo ng Panginoon.
At yan ay dahilan, katunayan, na pinili tayo ng Panginoon. Ngayon, kung magdududa ka, baka yun ang maging dahilan na hindi ka nga talaga siguro pinili ng Diyos. But then again, you don't need to doubt because God has a purpose in each and every lives. It's an opportunity to be part of this divine selection. Tandaan mo yan. Isang oportunidad po na maging bahagi ng pagkakatawag, pagkakahirang ng Panginoon. And consider to use your freedom to follow and serve God. Yung free will natin, yung kalayaan natin, gamitin natin sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko po, yung tatlong bagay. Bakit po tayo pinili ng Panginoon? Pinili tayo upang maging kaibigan. Pangalawa, pinili tayo upang manatili. Number 3, pinili tayo upang sumunod at maglingkod. Maraming salamat. Nawa po, mapagpala po kayo na maikling refleksyon at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at ang lahat ng papuri. At hanggang sa muli po, thank you and God bless everyone. Ang inyong kapatid kaibigan, laging nagmamahal, Kuya Bo.